ang iniisip ko si Gary V. Oh, yeah. Diba? Hi Gary. Shout out, Hindi. Sir Gary. Sir Don't stop creating. Don't stop coming together Don't and stop and creating. something. Welcome to the Black Shirt Crew Podcast. Ito ang podcast para sa mga church creatives like you and me. More than just tech and tools, pag-uusapan natin ang buhay church creative behind the scenes and our faith that fuels it all. Tara, samahan mo kami sa aming kwentuhan. Hey, hello everybody. Hello. Happy New Year. Hey guys. Welcome to the Black Shirt Crew Podcast Season 2. Oh my gosh, Season 2 na tayo. Our 7th episode. So guys, thank you very much for being with us since episode 1 till 6. And we hope na you continue. We hope to see you more, no, as we continue in this new season. Literally new season talaga. Yep. So whether you serve in the media team, whether you serve in your music team, kahit nga usher team or kahit ano pang department ng church nyo, as long as you want to be creative, you are welcome here. Ayun. So make sure to share it to your friends and kung sino man yung mga kako-volunteers nyo. Ayan. So since this is a new season for us, syempre may mga bago tayong trending ngayon. Uy. So let's Interesting. begin this Yun ang episode. gusto natin eh. Oo. Mga trending. Let's begin this episode with what's trending. Ayun. So dahil sige. Ano ang mga mababato natin? Unahan ko na. Ayun. Sige. Siyempre sa light muna tayo. Napansin niyo ba sa Facebook yung nag-trending na GMA teleserye, yung Widow's War? Yung green screen. Ayan. Hindi ko. So, Okay. talamak ngayon yan sa Facebook sa Socomed kasi maraming mga nagko-comment, ba't daw green screen yung ginamit kasi halata, ganyan. So, yung iba daw parang hindi nabigyan ng justice si Bea Alonzo kasi yung acting niya hindi match sa sa background, ganyan. So, yeah, may mga bashers, may mga nag-aano na Criticize. Ano kaya ang mga source rason? of ano rin siya katawanan sa iba. Yeah. Mostly laugh reacts eh. Pero normal naman kasi sa mga TV productions na nag-green screen sila eh. Kaya lang ito, Zoom ata gamit nila. Sobrang halata. Shad, may sinabi ka sa akin kanina na may mga napansin ka sa background na yun na Yes. may mention ka. Ano yun? Background natin ito. Hindi, yung sa background. yung sa green screen, yung sa Bea Windows Alonzo. War. Oo. Yung napansin ko kasi, gaya na sabi ni Sir Pat, okay naman mag-green screen ganyan. Pero sana inayos ng onte kasi yung waves doon sa dagat hindi gumagalaw. Sa Parang iba. picture. So parang picture lang, ganun. May nakita ako na parang ginamit din siya sa ibang mga parang sa TV show. K-drama, parang K-drama. ganon. Totoo ba yun? Nilipat lang nila para gawing nilipat meme. lang. Okay. Kasi marami na rin gumagawa. Okay. Pero sa mga editor, parang paano ba linisin yun na hindi Ayan. halata? Kasi syempre pag sa Photoshop, alam kong gawin yan yung mga buhok na very fine. Yeah. Hindi po ako super hindi ko naman siya super ginagamit. Super ko palang ginagamit sa real faith natin. Masking yun. Diba? So usually what I would suggest pag ganun, Nax doctors Advice, yeah. dapat simulan niyo sa pag-video pa lang, malinaw na yung contrast ng background, ng Ilaw lighting. din. Oo. May ilaw. Tsaka, syempre, kailangan mo i-match yung lighting sa kung ano man yung scene na meron doon. So, kung yung light source mo is nasa left, dapat ano yun. Take note. Tapos yung background mo, ayun nga, dapat malinaw yung contrast ng background sa foreground. Kasi lalo na yung buhok, yung strands ng buhok, doon siya nagiging crucial na nagiging faded, parang faded yung edge ni Bea Alonzo. So, Pero actually, may napanood akong ano niyan before na kumbaga walang problema sa post-prod sa SFX department. Kaya nilang gawin yon. Kaya lang ang challenge is late sa kanila dumarating yung materials. Kaya yes. oo. Okay. May mga YouTube Nagko-compromise reaction video about that sa iba pang mga palabas. Okay. Kaya sabi nila kapag and kumbaga parang relatable yun sa church media pag late yung content. yes. Sige na lang. Oo, Basta yung output, 'di ba? Hindi ganoon ka
ka-okay. Actually, mabigat. Kasi mabigat siya na process sa computer. Kahit gaano man kataas yung ano mo. Yung, So, for me, meron akong, TikTok faces ban in the US. So, ang daming content creator na Yep, gumagamit syempre. ng TikTok. Marami talaga Saka doon nagprotesta. sila kumikita. Yes, and in line with this, maraming tawag dito, magkakapatid na na platforms na damay sa TikTok, which is one of the apps that we use the most for editing, CapCut. So, O kasi nakalink yun sa TikTok eh. yeah, sir, anong pangalan ng Byte, Iisa sila ng ano Bye. eh. ng parent company? Oo. affected ba yung TokTok? Delivery. Saka sa, delivery. sa US lang naman to. Delivery app. And I think parang kahapon ata, no? Or Balik na. a few days ago, binalik. Mhm. I mean, Pero- dinelay ni Trump yung ban ng TikTok. Nakita ko nga po sa mga comments nung medyo, ayun nga, after i-ban, sabi, parang hindi lahat super takot kasi confident sila na, ibabalik din naman yan. Ibabalik. Oo, so parang sure sila na, kasi syempre napaka-influential naman talaga ng nabibigay ng TikTok tsaka Kayo ba, pag sa Pilipinas nangyari yun, agree ba kayo? Or na, Na tanggalin maban? yung TikTok. Mm-mm. Okay lang kasi hindi Ako, okay lang din kasi Hindi ako nanonood TikTok lang din. ako rin, di na. Kaya lang syempre affected yung mga content creators natin pagdating dyan. And we have to admit din kasi na yung TikTok is a platform now na talagang, I mean, if you look at data na kumbaga sabi nga yung generation ngayon when they look for news and information, hindi na Google hindi na they go to social media to get their information. So Kahit nga po tutorials, hindi na sa yeah, YouTube. oo. Kasi mas mabilis yung mga shorts sa yung mga reels sa TikTok. oo. Kaya So, dun yung TikTok hindi lang naman puro kalokohan. Kumbaga, Yes. merong mga it's used for education, it's used for information. Ayun. So, even sa I'm ministry sure nga marami eh. ring maapektuhan. Yung hashtag Christian Talk. Marami kang makukuha mga creative ideas doon na pwedeng i-apply mo sa church. Pero Sheb, mas curious ako, ba't mo natanong na Wala lang. Getting insights. okay. Sa akin okay na naman. Gumagamit po ako ng TikTok pero okay lang din naman. Hindi na ako creative. So what if sa atin, no? If may app na ibaban, ano yung app na ayaw mong maban for yourself? Yung sa tingin mo very useful sa'yo na ayaw mong mawala? For me, actually YouTube, yung tinanong ako ni Chevy kanina, sagot ko YouTube. Okay lang ako, I guess, well, kasi dati tinatry ko nang i-install Facebook Messenger for a while, no, ganun. Parang, yung tawag nila dun, detox. So, YouTube hindi ko maalis-alis kasi gusto kong may pinapanood palagi. So, yeah, for me, YouTube. Kayo, anong app ang preferred? Telegram siguro. Ayaw mo Hindi dahil kasi doon ako nagsisave na. Ginagawa ko siyang Google Drive. Kasi pwede. tsaka mas mabilis ka mag-send Talaga? sa ibang tao ng original file. No limit? No limit? Yes, no limit. Siguro per send at least maximum 2 GB. Okay. Wow, File. okay. Ayun, sa akin, I think Messenger. Yung mga chat apps. Kasi ginagamit na natin siya for communication eh. Yeah. So, parang, ayun nga, na-try ko na rin yun yung Social Fast. So, parang nung tinanggal ko yung mga apps, parang wala masyado siyang, I mean, somehow may konting withdrawal. pero after a few days, parang hindi na siya ganun ka may effect sa'yo. So, Yeah. Makapit. Hindi na makapit. so, pero yung Messenger, yun, kasi doon mo nakausap yung mga tao eh. Mhm. Yeah. Okay, so what's next, guys? Ano pang trending? Ayun, sa akin, so this year, 2025 daw, meron ng bagong generation na pinanganak at ang tawag doon, di ba meron tayong Generation Alpha, Gen Z, Gen Z? Gen A, no? Doon pasok yung mga anak natin. Pero this year, lahat ng ipapanganak starting 2025, they will be part of Generation Beta. Beta Ayun. na. Okay. Beta, uy. Hindi So, mabenta. Okay. Yeah, so this is the generation between 2025 and 2039.
And they will grow up surrounded by advanced technology. So, kumbaga yung generation na ito that will grow up will be shaped by AI and virtual reality. So, kumbaga sa atin kasi ngayon, kumbaga kaka-introduce pa lang sa atin yung AI, we're still exploring it. Pero by that generation, pag tumanda na sila, kumbaga parang kung papaano yung cellphone sa atin or smartphone parang extension ng katawan natin o part ng life na natin. Sa kanila AI will be normal for them. Ayun. So kumbaga Takot, nagbabago yung generations. Exciting at nakakatakot. Yeah. Sir, nung generation niyo po, ano po yung uso na device? Nung unang panahon. Buti na lang kay Patrick nagtanong, hindi sa akin. Ay, sir. May problema ba? Kasi millennial ako Gen Y. Pero may parang sub-generation pa yan yung Zenials, parang ganon. Gen Z and tama ba? Parang ganon. Centennials ba? Anyway, kami yung generation na nung bata, analog ang gamit na technology. So yung mga teleponong rotary, yung mga pager, yung mga ganon. Tapos growing up, matanda na tayo, nag-transition tayo to computers, internet and So yun, minsan nakakamiss din yung ganong season na walang Sir, ano po yung... Pero baka mas Hindi, ako actually nung high school ako, guys, yung palang yung in-introduce yung computer dito. IBM computer. Mga 1980s. Oo, so yung sign ng ng parang save, totoong actual floppy disk yun dati. Yeah, floppy disk. Yeah. Tatay ko dati may isang tray na puro floppy disk na maliit lang yung storage niya. Ilang MB? Diba? 2 MB. 2 MB. 2 MB. Nabutan ko lang Flappy Bird. Kasi ngayon, mga USB pa lang. Teka, ibay na natin usapan. Anyway. Ayun, so next up, meron namang AI robot. Ayun, AI robot na capable of human emotions. Grabe na. Interview siya ng 60 Minute Australia where yung interviewer may kinakausap na AI robot. Ang pangalan niya Ameka. Yun yung ipinangalan sa kanya. So, yung kaya niya makipag-converse naturally. For example, may mga nuances ka na in-include sa sentence mo na or inside joke, medyo Nakukuha niya yun. Nakakapag-react siya. nakakapag-react siya. Hindi na siya yung parang dead man. Oo, tapos siguro I guess pati sarcasm siguro maglagay ka sa sinasabi mo. So ano niya. So recently chinek ko rin last month may nakita akong article na gumawa siya ng recipe ng food in combination of syempre as AI nagagather siya ng data, diba, from its surroundings kung ano man yung pinapakain sa kanya. So gumawa siya ng recipe ng food na ayun, which is crazy. May picture na may chef's hat siya tapos may hawak siyang pagkain. So grabe yung naaabot ng ng AI ngayon ng capability niya. So ano kaya ang implications nito, no, for our society, for even our education, even our relationships, no? Ano kaya ang maaabot nun? So for me it's a bit terrifying in a sense na meron na daw ngayon na AI robots na binibenta na basically personal AI robot mo siya. Pwede mo siyang kausapin, pwede kang hindi pa sila nakakapaglakad ng human Mas walk. nakakatakot dyan narinig ko, AI din. Mm-mm. Di ba, artificial intelligence, yung mga robots. Ngayon din, sinasabay nila yung alien invasion naman. So, AI, alien invasion. So, gumagawa sila ng, there's such thing. Kasi ngayon sa States may mga palagi nagsimula yan sa mga sighting UFO, pero ini-incorporate nila sa mind ng tao yung alien invasion. So yun din kaya nga sa mind natin na sana maniniwala yung tao. Yun. So AI, artificial intelligence na ang galing, no? Yeah. At the same time
nakakita tayo ng mga robot, at the same time, virtually din, kakaroon niya ng alien invasion. So kumbaga yung mga movies na napapanood natin na gumagamit ng mga robot, no? Kumbaga hindi na siya ganun Hindi na fictional, ganun. ka-imposible. Our MMF webinars have made a comeback. Ayun. So, our first episode was just live streamed last week, no, Monday. And you can check it out in our Asia Pacific Media page. You can check it out right now, actually. And actually, it was a great start for webinar. Kasi Malalim. At yun ang nag-inspire ng pag-uusapan natin ngayon, actually. Oh my. So, it was actually Sir Keith Garner who spoke, who started, no? Yeah. with So the- si Sir Keith yung director natin sa Asia Yes. Pacific Media Opo. PH. Hello, Sir Keith. Although it was about churches, no? For me, it felt personal na Yeah. instead of talking about how churches they can engage or influence, to me the question was how can you influence your culture. So kumbaga usually kasi when we say church, we mean it as plural. We understand it as plural na sama-sama tayo, but we have to remember na ikaw may kakayahan ka sa sarili mo na mag-shape ng culture mo. So I think it was really it's a blessing for me nung nakinig ako dun sa webinar na yun. Kung na-miss nila yung webinar na yon, no, it's still on our Facebook page, Asia Pacific Media PH. And if you haven't seen it, no, we encourage you talaga na panoorin siya kasi very inspiring siya for church creatives, for Yes. churches. Kasi yun yung when we were preparing that webinar, actually may ibang plan na may ibang topic na pag-uusapan, pero ang napag-usapan namin, why not start the year with a vision kung ano yung nakikita natin na gusto nating makita for this year in terms of church media. Ayun. And kung ano yung shinare ni Sir Keith about influencing the culture, ayun nga, panoorin nila doon sa webinar na yun. Yes, ayun. So in this episode, no, I'd love us to dive in yung whys and hows, the whats of empowering churches to change their culture or to change nga ba, 'di ba? So sa mga viewers namin na nanonood ngayon at nakikinig, we have our question of the week, by the way, which we will be answering din sa discussion natin. So you have a chance to win when you answer this question. Ang tanong, so why do you think it's important for the church to shape culture today? And I think we should begin with that, no? And we can start with our takeaways then from Sir Keith's discussion. Siguro, i-add ko lang, no? And ang maganda yung bukas ng taon dahil may ganun, may paradigm shift na maganda yung AP Media, yung podcast, yung ganito. Tayo nagsisimula, yung think tank tayo sa mga Christians to challenge them. Hindi lang maging, sana mga churches, ito na naman, same last year activities, level up na this time. So, paradigm shift, yung culture nyo sa church, of course starting sa atin. No? Yeah. Kasi how can we influence? Pag tayo mismo, hindi, bahala na, sige na lang, yung ganun. Pero kung yung intention natin, yung hindi lang basta gagawin natin, but yung intention mo to change, to influence, di ba? Magiging catalyst of change ka, yung church ninyo. Magandang paradigm yun ngayon sa mga churches and Christian groups. Sir Alvin, have you seen examples na how a church changed their culture within their church? May mga highlights ka na bang nakita sa? Actually, hindi naman agad unti yan kasi you grow together eh. Mm-hmm. Pero ang magandang makita is yung nagle-level up yung mga activities, nagle-level up yung mga groups, hindi lang yun, okay, this year, same group. I mean, nag-a-add lang, nag-move yung group, pero nagle-level up. Yung as a church, mga pastors, leaders, sensitivity sa nangyayari sa culture, sa labas, sa society, and gagamitin yun unti-unti to i-level up nila. This time, how do we do our evangelism? Siguro, how do we, yung reach out natin, same pa rin place, doon pa din,
gusto lang lahat ng community pero like one church na alam ko, nagmi-ministry sila sa mga tao sa nakatira sa sementeryo. Tapos yung mga kids nidadala nila sa church. Ang ganda nun, no? So, mga bata pa lang. So ganun. Siguro slowly. And yung mga church leaders, and tayo din mismo, mga creatives, influencers sa church. Yeah. Let's join yung ganun. Pag may meeting, how do we level up? Lord, siguro of course, leading din ng Panginoon, no? Saan pupunta? Ano ba yung vision ng church? So, ganun. I think kumbaga built-in yan sa calling natin as followers of Jesus na Amen, yeah. kasi 'di ba, sabi nga ni Jesus, we are salt and light. No? And specifically for us as church creatives, yung mga creations natin, ginagawa natin, should not just impact, of course, it will impact Christians, pero we have to think broader, gaya ng sinabi ni Alvin na it should, yung kine-create natin should also speak to non-Christians, to kumbaga parang i-invite sila na maging curious kay Jesus or kilalanin pa siya. Ayun. So kayo, why do you think it's important for the church? Just to add po, kumbaga parang siya, the goal or the success is not being in church lang, 'di ba? It's to bring the church to people who need it, no? To people who need Secular world. Yes. Oo. So Sige. sige po. Ano po yan? Nagkaya. Magandang challenge Hindi kasi yun yeah. parang kung matagal ka na sa church, minsan without clear mission, pwede kang maging inward focus sobra. Super. Tapos meron nga silang part ito ng conversation namin nung webinar last week na the older you get as a Christian, kumukonti yung mga Yes. connections mo na Connections na you non-Christians. So you create your Christian bubble na ngayon. Yes. na kung hindi mo siya iningatan, what you do doesn't have an impact doon sa sa society. Oo, kayo na lang. Yeah. Kaya Oo. parang nagustuhan ko po yung tawag dito, yung pag-explain ni Sir Keith na it didn't feel na it was centered to just maintenance. Alam niyo po yung parang maintenance Christian na just preserving what you have, pero what about the others who actually need it? Kasi nung nagsimula ka rin naman, may nagdala din naman sa'yo from the darkness, diba? May humila din sa'yo from the darkness. Siguro magandang challenge din sa mga churches. Kasi nga, speaking of, yung churches nyo, na-evaluate, ano ba yung kultura ng church nyo? Ano ba yung mga strength? And siguro, it's about time din, when was the last time you evaluate or, yung iba, may church vision ba? So, with that, siguro, titignan, paano, okay, itong vision ba nito effective pa sa generation ngayon? So, syempre, may mga churches, old na yung pastor, so, preaching na lang sila, i-guide, same. Pero yung mga new generation ngayon, it's about time din makiupo din. Yes. Ganito, so, yung vision natin, sumasagot ba sa generation ngayon. So paano pa? So yun yung mga parang maging effective, talagang maging Catholic of change yung church. Iniisip ko kung paano yan magiging kanwari sa akin. How do I parang apply that? Kasi meron, like for me, meron akong mga passion projects na gustong gawin. So yung kumbaga parang gets nyo naman, diba? Pag passion project, yung kumbaga hindi siya directly kumbaga parang meeting the goals of a group or a church or pero meron akong mga gustong gawin na for outreach, for kaya lang the challenge is balancing that with yung day-to-day na na requirements ng sa church or sa work, ganyan. So kumbaga yun yung challenging for me na important din naman yung mga weekly na kailangan mong gawin for the church, sa ministry, pero dapat meron ka ring time na upuan tong mga projects na ito
to impact culture nga. Ayun. So so I think doon pumapasok yung yung sa teams natin na don't just meet yung week to week ba na anong mga tasks na kailangan gawin. Pero meron din kayong time for vision brainstorming but Yes. dreaming parang ganun. Within the week, hindi Oo. lang tuwing Sunday. Kasi mag-a-adjust din yung daily tasks mo base sa kung ano yung vision mo. Yeah, actually. So, bit by bit, nagiging tawag dito, tailored na siya for new people, for tawag dito, new generations. Sacrifice sa'yo. Na Yeah. kung may routine ka talaga, at sobrang busy mong tao na Yeah. every Monday, Tuesday may ginagawa ka na. Pero makikita rin kasi yung heart mo doon kung willing kang i-give up yung isa mong time on this day para ilaan sa preparation nyo, sa ministry, yung heart mo to serve, siguro, ganyan. isa din sa tip din, tsaka reminder din na pag pinupuno natin ng activities yung Yeah. sarili natin, yung calendar natin, kasi we want to prone to keep burn ourselves out. busy. Nagiging activity na lang we need time to reflect. Teka muna, di ba? Lord, ano ba yung these are my activities, Lord, gusto kong gawin, pero Lord, is it yung mind mo din? So the Lord will talagang hindi lang yon we have activity, but the Lord is there. The Lord, alam Personal mo, devotion mo. alam mo na Quiet the Lord time. is telling you to do that, to go, to yung mga ganon. Di ba? Parang yun like thankfully sa amin sa media team, meron kaming parang may weekly na nagmi-meet sila, pero meron kaming quarterly tsaka annual na you plan, not just for yung mga tasks, kung hindi ano yung future ba na yung overview na gusto mong gawin. Kasi yun nga yung big picture, it affects your day to day. So before mag-end yung year, nakapag-planning kayo for this year? Planning ba kami? Yeah, last meeting namin around October, November, I think. So na-plan namin until so November, December, January. So naka-set na kami for February ulit. Nice. Okay. So I'd love us to focus naman this time on since we've been talking about yung medyo church culture yung tawag dito, yung napag-usapan natin kanina. So I'd like to ask, how are we as Christians ngayon sa influencing culture outside on the secular space. So kamusta tayo dun? Sinabing church kasi maraming mga old-fashioned na people, 'di ba, sa church na may boundaries na hanggang dito lang dapat yung ginagawa sa church or traditional na. Mga traditions, pero dapat open ka for innovations. Pero close ka sa word ni Lord para may guidance pa rin kung may leading. Kumbaga hindi naman na be-break din yung yung boundary, kung ano yung limitations na sinet ni Lord. So regarding sa influence ng church, I think important din na dapat bumagay, parang influence mo rin yung ibang culture, like napag-usapan natin kahapon, di ba, yung fashion industry, di ba, agriculture, music, gaming, di ba, may sinabi ka, Chris, na yung based sa data, kung ano yung pinaka-kino-consume or engage, kung saan pinaka-engage ang mga consumers. So it starts with music. Music ang pinakamababa. Next engaged on is film. By double kung ilan yung consumer ng music. Triple ng film ay gaming. So karamihan doon ay saan ka nakakita teens, ng church children. gamers? Saan ka nakakita ng parang medyo po siya, 'di ba? Tama ba yung term? Tabu? Ganyan. Tabu. Tabu. Tabu siya. Medyo alanganin pa siya para pasaya mong game tsaka church. Christian, parang hindi mo mapagtagpo. Pero yun nga, 'di ba, as influencers for Jesus, 'di ba? Hindi dapat natin kinukulo yung sarili natin. Dapat pati yung culture ng gaming influence mo. Na syempre nakaka-glorify pa rin kay Lord, 'di ba? I think yung yung partners natin sa crew in Digitus, meron silang talagang intentional sila ngayon sa pag-reach or creating spaces for gamers na alam mo yon, hopefully someone could develop
Christian influence. Yeah, hindi naman kasi minsan yun yung ano natin when we create content very very obvious or in your face na kailangan Christian to yung ganyan di ba? Yung parang ganun. Pero somehow if we want to create content like film or music or merong space for Christian music, Christian film, no? And tinatangkilik siya. Pero Nalilimit lang yun sa nga Christian parang audience. you're if you want to change culture, you have to infiltrate yung mainstream, Infiltrate. 'di ba? Yeah. Infiltrate yung word. Infiltrate. Yun, so kumbaga instead of branding it as Christian, you infuse it with values, Christian amen. values. 'Di ba? Yung ganun. Prinsipyo ng Diyos. Andun. So hindi kailangang sabihin mo na and sometimes ito yung challenge sa atin So for example, every year we have likha na ito yung natin yung short film lab where we train aspiring filmmakers, and we're looking for films na hindi mukhang churchy. Alam mo yung ganun? Kasi alam mo agad na ang audience nito para sa mga tao sa loob ng church. Pero kung papanoorin ito ng non-Christian, it's alien Kumbaga it's mahirap maintindihan. Skip agad yan, scroll agad yan, hindi papanoorin. So, we have to be, doon papasok yung creativity You have to be more creative on planting those yung messages in a way na matatanggap nila or alam mo yun. It's not, I don't think it's a matter of being absolute na kailangan pag Christian tawag dito, pag yung content mo dapat yung pinanggalingan nun Christian din gumawa or Christian nag-invento. Parang doon tayo nabe-behind kasi usually kine-question naman talaga natin yung pinanggagalingan ng mga bagay, ng bagong technology, ng ganito, ng ganyan. So we tend to tawag dito, be left behind. Imbes na innovators tayo as Christians, nagiging tayo yung nakikisabay sa dahil tayo we're nakukulong afraid. sa kahon. Diba? Yeah, and I'm sure meron sa mainstream media na we do not know na pero there are artists or sa production producers na they are followers of Jesus, and it influences their decisions kung ano yung content na ginagawa nila. I think yung nagiging issue po doon, kung bakit medyo traditional and ayaw mag-innovate ng iba is baka daw hindi na holy, hindi na kalugod-lugod kay Lord, na parang meron kang binibreak na commandment sa Bible. Pero yun kumbaga heart check, parang personal calling din, na yung mga ginagawa natin, yung pag-shape sa culture, whether filming, gaming, music, lahat yon tool lang. Hindi yun yung magbe-bring kay Jesus sa people. Ikaw pa rin, diba? Use them as a tool to verbalize, to share verbally kung sino si Jesus, diba? Tsaka pang starting din ng conversation, diba? Yung mga ginagawa natin, yung mga digitracks, diba? Syempre, pag pinanood mo siya, talagang hindi lahat maiintindihan. Kaya nga pang start siya ng conversation, tool siya for us to use. Ayan. I remember we had guests which I shared to you yesterday, na we had guests in our church na galing Singapore, and they may art studio business sila. Napakaganda ng studio na yun. And basically before it all started, they used all their funds to create tawag dito Minecraft na tawag dito na world where sa loob nun Jerusalem yung ginawa. So sobrang makakakit sa kids mismo. So I think they tested it on children already, na tawag dito nagsama sila sa isang server. I think server yung term doon, na maraming bata. So basically parang tinutour nila ang mga bata sa Jerusalem. Ano yung mga naging story dito? Ano yung pagdating mo sa lugar na to, anong mga nangyari dito? So parang nakakatuwa lang kasi
I know it's difficult na to influence teenagers pa lang ngayon. Mahirap na i-influence kasi medyo shape na medyo ano na tawag dito, nalatag na yung mga paniniwalaan nila sa buhay nila. Pero if you from their example, if you start them young. younger where nag-absorb pa lang sila ng information, and you start with a platform that they use, no, I mean, tatatak na yun agad sa buong buhay nila hanggang sa pagtanda nila. Pero Bible actually, verse, meron din nagkikater sa mga young adults like us, teenagers, like us, young adults. Pero ayun, meron ding ibang game na nagkikater. Parang may nakita ko sa Steamy, Gate Zero yung pangalan. So alam mo yun, nag-i-innovate na talaga yung mga fellow believers natin na hindi daw ikaw ma-contain sa box nga lang, di ba? So Pero yung tanong, we've been hearing those, di ba? Ang dami yung mga ganyan. Pero yung church, kumusta yung church? Alam ba nila, paano natin ma-influencehan yung si pastor, yung mga parents sa church, yung ganun ba? Naalala ko lang dati yung kasagsagan ng OFW na, di ba, yung PCEC, meron silang ministry may mga churches na may ministry for OFW. So ngayon kaya kumusta na, kasi nagre-reach out yun sa mga, di ba, mga OFW na may need sila, wala yung kabiyak nila or yung parents. So isa yun sa I think for me mag-change din ng culture, kasi sa community, kaya may ang daming mga families na may OFW. So siguro isang church, dati one way yon for the church to reach out sa community na may ministry silang ganon. So taas yung ngayon maraming mga mother single parents, di ba? So siguro mga ways sa churches na yun din, nagsa-strike yun ng paradigm shift again to how to influence the society. So yung church, importante yung church, not just may activities nakalatag buong taon, pero na ina-upgrade nila. Teka muna, yung talagang doing data din. And I don't know, baka may mga churches pa dyan na hindi kilala ng barangay captain na isa yun siguro mga ways din for us din to penetrate the society. Yun one way yun to change culture simula nagre-ripple effect yung yan family. How do we do our ministry, like yung nagbibigay sa mga poor, like pag mga bag nagbibigay na lang ba? So sana may follow up doon, so makita nila na isang ways yun to. Speaking of family, yan kumbaga, merong sinulat before yung 7 Mountains of Culture, na ito yung mga areas of society na as Christians we need to influence. So isa doon yung family, entertainment, arts, yung mga ganun. So pwede nyo i-research yun sa online. Pero yun nga the way we engage family as church, kumbaga sa panahon ngayon, normal na sa mundo na single parent, hiwalay, live-in, yung mga ganun. And how is the church speaking into that? No? Kasi parang sometimes yung mindset pa rin ng church, ang pamilya sa mundo buo pa rin, 'di ba? Oo. And kaya minsan, yun nga, we become lacking or irrelevant ngayon kasi hindi natin natutulay yung present situation nila sa katotohanan ng salita ng Diyos, 'di ba? Pero moving forward, siguro in terms of media, and content we create, napaka-importante nung storytelling. Ito big sa atin to sa IP Media, the way you tell stories. Kasi for example, yun nga without directly saying yung na Christian or church. Pero the way you tell stories, you have to give alternative. Kasi pag manonood ka ng teleserye, I mean, hindi na ako nanonood kasi puro kabit. Yung mga ganun, di ba? So parang gantihan. di ba? So parang gantihan, you have to give people an alternative content. Na positive, di ba? Kaya
So, ganun guys, no? That's how siguro ang AP Media, isa sa gifts or blessing ng ako nakikita ko dito sa AP Media through our likha, limitless, yung mga ginagawa namin. Kasi doon, yun yung forte namin na nakaka-share tayo doon ng gospel. I for one, ayoko yung preachy na drama eh. Or same din sa iba, ayaw ni Pastor Pat na puro lang gantihan, pero may yung hope sa paano mo mapapakita yon. So we continue to create and partner with other Christian organization. Talagang maka-create ng something kasi nga creatives tayo eh. So challenge yun for us every day as habang nagda-drive ka, every day what you do, nagko-copy ka lang sa Starbucks, being observant, makaka-create ka ng something eh. Tapos share mo agad sa team, di ba? So, yeah, unti-unti nagsaspark yung nagkakaroon ng ripple effect. Then nasi-share namin dito. And then kayo rin, hindi nyo lang napapakinggan, pero sana thought-provoking ba? Mapapag-isip, nga no? Ano ba yung sinasabi nila? So, do something din on your part din. And then, talk to somebody sa church ninyo na open din pala yung ganong idea na nagtitimpi lang, ito na naman yung church, activities lang. So always find ways to level up. How do we influence more or effectively maging catalyst sa church, sa community, even ako sa family ko. Para talagang alam mo yan, na-energize tayo sa church. Yung something na ganon. So, help us, communicate with us. So, paano? So, yun yung kailangan natin. We collaborate. Siguro, Sir A, no? Baka pwedeng maging question nila dyan hindi naman kasi ako marunong mag-create ng content or magsulat. Di ako creative. Pero yun nga, lahat tayo creative beings, di ba? Kasi yung creator natin creative. And in regards to shaping culture, sa aspect naman ng ng storytelling, sa field naman ng filmmaking or making videos, 'di ba, or short films, skits, feeling ko at tingin ko lahat talaga pwedeng mag-create ng story kasi lahat tayo iba-iba ng trabaho, iba-iba ng experience, and hindi mo kailangan na parang pastor ka or pastor's kid ka, hindi kailangan na Christian yung family mo or Christian ka from birth. I mean yung na-raise ka sa Christian culture kasi yun nga para maka-influence tayo ng non-believers, kailangan makarelate sa kanila yung story. And majority ng story natin at na-click nila is kung ano yung relatable sa kanila, 'di ba? Kung nasa gaming ka, kung gamer ka, then mag-create ka ng story about gaming na mag-glorify si Lord, na ma-i-introduce. Siguro, pag nandun ka, just ask, Lord, why am I here? Why am I here? Lord, ano yung plan mo? Lord, show me something. May isang example niyan doon sa gaming. Narinig ko to. Pero sa US to a few years ago, na yung game developer, yung anak niya was going through cancer. So, nag-develop siya ng game na related doon na parang story ng anak niya. And yun yung doon papasok yung creativity na not overtly Christian pero dahil sa gaming may part na doon na storytelling may journey, di ba? So doon sa storytelling na yun or narrative, tinuturuan mo yung naglalaro how to yung mga Christian values, dealing with grief, yung mga ganun. So, and usually, Sir Pat, kapag masyado kang nag-dive in sa game, nagiging culture na rin sa'yo yun Like, sobrang mo nagustuhan yung game, na-apply mo sa buhay mo kung ano yung mga nangyari sa game. So, kung yung game na yun induced with Christian values, parang magkakaroon, parang somehow yung gamer na yun, itatry niya din gawin yun, di ba? Alam niyo yung sa yung pamangkin ko, lagi siyang nasa YouTube, nanonood ng YouTube Reels, yung shorts. And lahat ng nag-a-appear doon is puro games, puro tawag dito, yung may mga streamer na naglalaro ng games. And yung lahat ng mga sinasabi nila, siguro 80% ng sinasalita ng pamangkin ko na siguro mga
4 siguro. Oo. Ay, hindi. Baka mas matanda pa. Hindi ko na malala. Pero lahat na, siguro 80% ng lagi niyang binubunganga is galing dun sa Napapanood niya. Napapanood niya. Yeah. So, yung mga words na kung ano man yung game, Minecraft, puro ganun. Kung ano man yung sabihin ng streamer na yun. So, imagine if yung streamer na yun is, someone who is intentional na, tawag dito, intentional in a way na alam niya kung paano i-instill ang values ng... Siguro isa pa ma-suggest ko sa church natin, no, or sa groups natin, i-evaluate ano yung mga strength, ano ba yung mga, di ba, mag-inventaryo sa church, and then tas palakasin yon, suportahan yon, ipaalam sa miyembro na our church is ganyan. Kaya meron din sa churches, di ba, nagre-report, or our church is like this, hindi lamang sa finances but sa mga activities. So i-engage talaga yung members na ipaalam nila na may nangyayari sa church. Okay, so sana at suportahan nila. Yes. Sabi nga pala ni Ray Simon Leonar, gaming is an amazing tool for fellowships and bonding. Yes, we actually agree. I think maraming mga kabataan na nagsasama-sama kasi social tool siya. Yeah, so I think let's move on to a new question right now, no? Apart from being inside the church and collaborating with each other, we can actually reach out to each other sa mga ibang churches Yan pa. yung iba, connect. Yeah. Yung limitless So what na. value, anong value meron sa ganun? Anong ma-achieve pa natin pag ginawa natin yun? What examples ba? Yeah, Perspective. actually, Maiba yung perspective mo. pag hindi lang within the church, malaki kasi pag nag-partner yung mga churches dyan, no? Na may same, of course, mga like say, evangelicals, mga ganon. At magkaroon ng isang regular na activity, siguro yearly, may magkakaroon ng impact yun sa society. Kasi importante yung making your presence felt eh. Like tayo, when kasi ilaw tayo ng Panginoon eh. Yeah. Like tayo, personally, individually, no? Pag hindi ka lang pag pupunta ka sa isang group or sa isang gathering, hindi lang ako pupunta doon. Unang-una, syempre, you'll pray about it. Lord, okay, bakit ako nandito, di ba? So, may light ka na dun eh. What more pag yung church, pag in-upgrade or in-uplift nila, tinignan yung strength. Ano ba? May need for the society and magsama-sama yung churches. Tapos, making their presence felt na hindi lang basta sila nagbigay, may purpose. Tapos, hindi lang minsanan magiging regular, mapapansin yan eh. And siguro may mga writers sa church, isulat nila yun, kahit short lang sa mga, yun, maraming ways eh. Limitless nga eh. If you're looking for an opportunity to connect with other churches and ministries, attend yung mga conference like Limitless, di ba? Limitless. Wag lang tayo matakot. Dapat ma-encourage yung pastor from the leaders. Support yan, hindi pwede isa lang eh. Di ba? Kaya we need to evaluate. We need to evaluate the vision, see the strength ng church. Baka naman nandun ilang taon na nandun yung isang word, kailangan na ipalitan yun ng mas, di ba? Anyway. Yeah, I think Sige pa. yeah, yung church kasi natin, it's important na we collaborate kasi yung pooling of resources yun eh. Yeah, diba? So ibig sabihin so for example sa area ng entertainment, 'di ba? Kung gagawa ka ng isang film that will impact a society or gusto mong Hindi mo naman kaya lang mag-isa. gagawa ka ng isang film na papanoorin ng napakaraming tao, kailangan mo ng help eh, ng equipment, maghanap ka ng director, Outsourcing ng mga tao. editor, yung mga ganun. Mag-collab ka. So talents, Yeah, no? correct. So I believe na may mga churches na kayang mag-produce ng sarili nilang album or film. Pero hindi lahat ganun eh. And we need to be more open about sharing our talents and resources that will impact not just small pockets of society kung hindi or not just the church kung hindi yung mas malaki. So kumbaga kung merong opportunity for us as a creator
to be part of something that will impact a huge number of people. Kumbaga parang take advantage of that. yeah. Grab it. Oh, yeah, Kasi correct. it's an opportunity for you to be part of something big or Parang- greater para sa Panginoon. Parang sa ngayon po kasi ewan ko kung sarili ko na to, pero we're kind of like siguro example na lang, a box na puro maliliit na chocolate. So so parang small bites lang ang kumbaga yung chocolates na yun, mga churches yun. May kanya-kanya tayong boses pero hindi tayo iisa dahil sa sobrang dami natin. Pero when we start to engage with other churches, when we start to collaborate, when we start to share our resources, and ayun yung analogy ko na magiging isang chocolate cake siya na na maisusubo mo sa sa kung sino yung ano ba yung analogy na yan? May share mo sa sa tao. So we have to, it's very important to be in one mind, in one spirit, no, in Kasi developing we're Yung one body motive, in Christ. napaka-importante kasi kung yung motive mo is just to, ako lang or church ko lang or hindi Hindi mo ma-reach hindi talaga yun, mag-a-advance yung Kanina yung pa mission. nag-iisip when was the last time na nagkaroon ng isang gathering ng mga Christian churches na nagkaroon ng impact sa bansa, sa mga Conference, politicians, sa kapulisan, sa policy making Sa kanila bodies. 'Di ba? So I think yun yung kailangan natin ng mga churches to make an impact. We're not just nandun na, we're touching the core of society. Pag nakikibahagi tayo sa mga usapin ng about yung lalo na ngayon yung education, they want to influence or lagyan ng, 'di ba? Nasaan yung ano yung message ng Voice churches diyan? ng Yung pastoral message, yung 'di ba? Na magkaisa, and then sana yung churches makiisa din dun sa sinusulong ng simbahan. Gaya nung mga bata, Sunday school pa lang, kaya importante yung Sunday school ng churches kasi bata pa lang na-influensahan na natin sila. Di ba? Train up a child. Hindi ang gaming or ang media na mag-form ng minds nila, ng thoughts nila, kundi ang Holy Spirit guided ng mga parents na naniniwala din na ang Diyos lang talaga ang mag-change. Ito, platform lang yan, technology lang yan. Pero what's important is we have that yung mindset na gusto ng Panginoon. How big is your vision as a church, or Yeah. how big is your dream? No, syempre align yan sa mission ng Panginoon, sa desire niya, no. Pero how big is your dream or your vision? Yeah. And is your vision, big enough to impact Yes, correct. yung desire to impact society Kasi kung iniisip mo na your vision is to impact just your church, and I think it's a bit small, no? Kasi I believe na kung merong vision na binigay ang Panginoon sa iyo, it's big enough that you will need His help and the help of other people. Siguro magandang tanong yan, di ba? Yearly nag-evaluate. Siguro ako, halimbawa, may okay yung naging campaign or activity namin last year. Siguro pwede kong sabi, Pastor, naging effective siya. So sana hindi lang respond ni Pastor na okay, gawin ulit natin next year. Sana let's help together elevate that. Okay, why not let's try that sa community natin. Kumusta sa mga cell group nyo? Ibababa tulad ni Sir Keith, nagbigay siya ng paradigm about this culture, di ba? And ngayon, pinag-uusapan natin, nahihimay pa natin. At the same time, nakakapanood. So, ito yung ripple effect. Sir, actually, I'd like to weigh on that na dapat as a volunteer, no, you have to be bold enough then to suggest those. And yung sinabi niyo rin po na passion projects, dapat may kanya-kanya din tayong passion projects na wini-work on natin at isa-submit isa-suggest natin. So, kasi parang, di ba, hindi lang naman tayo, tawag dito,
I mean, in the most literal sense, oo, in one mind dapat tayo. Pero may kanya-kanya tayong creativity, may kanya-kanya tayong utak. So, hindi lang naman manggagaling kay leader ang best idea, ang 100 million idea, di ba? Kaya guys, pass ko lang to. Kaya yung mga naging scholars sa likha last year, no, we encourage, kaya may Try Jesus kaming campaign. Yun yung nagko-contact ako, yung mga nag-ask kami sino interested. Pag nakita namin yung name, kukontakin namin, I'll chat with you and guide you paano. Kasi gusto namin magpatuloy kasi nandun may vision na kayo paano yung media. So, yun, we want to collaborate. We want to stretch yung limit ninyo na para in the future, we want to see mga Christian media influencer na nasa media, nasa showbiz na sila yung nag-iisip, naggagawa ng script, nag-i-influence ng mga viewers, not only sa script, even sa music, even sa fashion. So nandiyan yan sila, mga tahimik lang kasi they don't know where to put yung sarili nila kasi baka may vision din sila. So it's about time din na halughugin natin sino may mga nasa church natin and think of something doon sa box and then strengthen one another. I-support siya na nasa magazine ka pala or nasa writing pala yung skills mo. So Yeah. Iniisip ko kung sino sa culture natin ngayon ang that embodies this, yung changing the culture. Ang iniisip ko si Gary V. oh, yeah. 'Di ba? Hi Gary. Shout out Hindi. Sir Gary. Sir Gary. Hindi, pero kasi in terms of influence to shape culture, I think of course we know him 80s pa lang and if you know his story, meron siyang turnaround story, and since then kumbaga alam mo yon, when we look at Gary V, hindi natin iisipin na we know that he is Christian. Pero we also know na part siya ng mainstream and Influencer. I mean medyo historical, no? Kumbaga nung lumabas yung mga songs niya na Christian in content, shout for joy, natutulog ba ang Diyos? In-embrace siya ng community or ng society. Naging pa nga yung music niya sa mga teleserye, di ba? Ginamit So kumbaga of course, I think mga rare happenings na talagang I believe it's a call sa kanya. Pero yun bawat isa sa atin may ganong opportunity. Yeah. Yeah. And I think this is something that relates to desire. Apart from you wanting to change the culture outside, you have to start changing the culture around you muna, yung sa sarili mo. And this is something that Sir Keith talked about in his sa webinar niya na about changing the world versus changing my world. So this is our last question for this topic. So what's one practical step that you can take as a church creative to shape culture today? Ayun. So your culture, ano ang matawag dito step na maano natin? Ayun. Anyone? Siguro ako, of course, I need to disciple my own din, di ba? Kailangan, hindi naman pwede, ako lang I need to collaborate and ask Pastor Patrick, sino yung may mga mas nakakaalam sa salita ng Panginoon. And siguro, para maka-influence din ako, evaluate ko rin sarili ko, kumusta yung mga non-Christian friends ko, may impact ba or nakikihangout lang, nakikipagkape lang sa nila. Pero, you listen, what I do, minsan nakikita ko nila, Patrick, kasama ko yung mga sumasama, pinapakinggan ko saan na sila, ano yung mga fears nila. And sometimes doon ako nakakuha ng time na mabigyan man lang sila ng maliit na encouragement and may bumabalik bro, yung sinabi mo, interested ako. So yung ganun ba? Kasi dumating ako sa point, tagal ko ng Kristiyano na, tama ka pati yung sinabi mo una na Christians na lang yung friends mo. So ayaw kong mangyari yon. Kasi paano ka maging salt? Di ba? Yun. So,
yun yung ginagawa ko. I need to disciple myself. Bago ko mag-disciple ng iba, I need to disciple yung mind ko, kasi yung mind mo ang unang-una. Magsa-start ng vision, magsa-start, why am I existing? Bakit ako media? Bakit natutunan ko tong humawak ng camera? Bakit? So yung mind ko, I need to disciple before discipling others and influencing my society. You have to really understand how the Lord wrote your story, before you start influencing others. You have to really understand bakit testimony yung buhay mo. Parang Correct. importante Yeah, na yes. magandang ano yan eh. Hindi ko alam kung ano tawag doon. Basta parang pahina. Magandang question na ibatuin sa sarili mo palagi. Bakit why should I see my story as a testimony? Kasi all of it will be naturally flowing. Lahat ng iisipin mo, desire mo sa buhay, magiging aligned to tawag dito, nurturing, cultivating others din, to have their own testimonies din, no? Siguro doon din papasok yung yung taking inventory kung ano yung tools na available sa iyo. Correct. Yeah, correct. So talk about talents, resources. So kumbaga itong mga bagay na ito, God given siya, no? So kunwari, magaling ka kumanta. There's a reason kaya may ganun kang talent, hindi lang para Pang kumanta video, sa karaoke. okay? Oo, yung mga ganun, di ba? Hindi nga, totoo yun eh. So how are you using that? Syempre, to serve God. Amen. And at the same time, gamitin yung talent mo to influence culture, influence the people around you. So, hindi natin sinasabi na ang kumbaga sinasabi kasi natin kanina busy sa church, madaming activities. Hindi natin sinasabi na hindi porket busy sa church lahat ng activities nila parang alam mo yun, hindi important. Pero even as a volunteer, as a church volunteer, nagmi-mix ka ng audio, nag-i-edit ka ng video, nag-handle ka ng camera. Lahat ito, it's contributing to make the message ng church ni pastor to be clear in a way na maintindihan ng mga tao. And yung mensahe na yon, yung nag-i-influence pa rin ng kultura. So how you do your creativity with excellence, and alam mo yon, hindi yung parang okay na yan, yung ganun. Yun, isa sa mga practical steps on how to shape the culture. Sa akin po, in every hangout or banding na meron kayo with your friends, with friends na non-believers, pray. Pray before, kapag mag-hangout kayo, kakain kayo, ganyan. Kasi yun yung something na hindi mo naman directly kayo nagba-Bible study or what, pero nalalaman din na may ganong culture ka, na important yun for you. Kasi someone from your friends na unbeliever, mako-curious, parang, of course, may mga, feedback na, yan na naman si Praise the Lord, di ba? Holy, si banal. sister. Tapos, parang nakaka-KJ, di ba? Pero, if mag-step out ka sa comfort zone mo, yung fear of rejection mo na yun, hindi mo alam kasi si Lord yung mag-work through you, through that prayer, na makapag-speak dun sa friend mo. So, yun yung practical step for me. Pray. And these are steps that i-reiterate ko lang ay ripple effect into a higher goal, no, na gustong i-achieve ng church niyo. So if all of you are in one mind, one vision, if lahat kayo naiintindihan ang vision, Correct. no, magre-realign yan. Although nasabi ko na siya, pero it's very important na we are aligned, no, that we understand what the people need and what the church is trying to do, no, para kumbaga yung lahat ng ginagawa natin hindi lang siya very outside sa direction ng church na ginagalawan mo. So I mean, of course, it's good na you have initiative, no, but what sets you apart is how you work with others din eh. So I believe that's very important.
Yun, don't stop creating, don't stop coming together Don't and stop. Ayun. and think Creating. of something Ayun. new. Paano nyo i-uplift yung message ni pastor through visuals. Kayo mismo, you strengthen one another. Magkaroon kayo ng workshops, yung nag-aral sa likha, i-ripple effect nyo yung natutunan ninyo para yung mga ma-feel nila yung importance. May isang church nga, no, nag-aas ng mga volunteers, and then yung trust din sa mga volunteers, pinapahawak yung camera. Di ba? Hindi iniisip na ko, bago lang yan. Sige, diyan ka muna, timpla ka muna ng kape, pakidala to. Hindi eh. Pag pina-feel sa akin yung importance na nagtitiwala, mabilis ka mag-learn dun eh. Yeah. Di ba? So yeah, I hope everyone has gotten something from this discussion, no, and that you realize na you have the power to shape your Amen. culture. Yan na ba ang takeaway mo, Chris? Oo, yun na yun. Okay. So, this podcast is powered by Asia Pacific Media. We are a media ministry based in Ortigas Center, Pasig City, whose mission is to advance the gospel by empowering Christ followers to use media and technology effectively. Follow us at AP Media PH Facebook and YouTube page. We are having a conference Yes. again sa Again. Asia Pacific Media. So it's happening on May 24. It's a Saturday and it will happen sa GCF Las Piñas. Ito ang by ano ba 'yun? Every other year, no, we hold a conference for church media volunteers. Ayan. So if you want to meet, you know, fellow church media volunteers from other churches, and also meron tayong mga workshops for church media volunteers. Kahit mga pastors, pwede dyan, di Yeah, ba? oo, Kahit di syempre. ka media volunteer. Yeah, oo. So go to apmedia.org/limitless or just our Facebook page. Hanapin niyo yung promo natin for Limitless Conference. Dahil bukas na ang registration. Yes. Hurry up, guys. Registration is Hurry up open. tayo. First 200 people to register will have a free t-shirt. Oh, Conference shirt. Conference shirt. And I Yeah. think malapit ng mga lahati yung Oh, yeah, registration natin. Guys, Ayun. So quick. Bilis. and also follow our live events, yung webinars, saka Yes. itong podcast, because we are, you know, sometimes we give away tickets for free. Ayun. Malay nyo, Yeah. kayo yung manalo. Yes. Yes. Ayun. Sarap nalo. So Rinig gusto mo pa manalo? Rinig ko halo-halo. Ay. Gusto mo pa manalo, Chef? No? Okay, so just to wrap up, no, let's ano yung mga takeaways nyo sa naging discussion natin kanina? Ano yung highlights for you guys? Ako, mabilis lang. Collaboration, not comparison. Nox. No. Oh, wow. So, okay, feeling ko, na. Collaboration, not Sinabi na. comparison. yung kay Kuya Pat parang Ano? infiltrate. Infiltrate Mga one word, one phrase, one sentence lang. Okay. Ayun. Ako siguro, yung word na pumasok sa isip ko, don't stop to empower your church. Level up always. Ano yung mga level up, and ano yung mabibigay sa community, ilabas yun na. Wag tayo matakot. Wag sa church lang. Go out, reach out sa mga tricycle drivers, sa mga street kids. Yeah, palakasin ang Sunday school. Kala ko sabihin ni Sir A, don't stop believing. Kaya nga. Don't stop Kakanta na. Greenhouse. Sa akin siguro disciple your members well, no, especially yung mga church media volunteers ninyo. Wag niyo silang alam mo yun, ikulong, and give them opportunities to excel, not just sa church platform, kung hindi sa kanilang careers as well, especially if creative sila. Kasi doon sa career sila nag-i-impact ng kanilang culture. And finally, for me, I think yung take away ko is you are a church, Nax. Kasi it really starts with you, no? Kung iisipin mo kung ano yung magagawa mo, ano yung matawag dito, anong creativity ang ma-express mo sa body of Christ. Ayun. So Tsaka guys, yun mga nanood nakapakinig nito, panoorin nyo pa rin yung si Sir Keith. Yeah. And then start discussing about this sa church ninyo. Level up yung discussion sa church ninyo. Of course, nasa Bible pa rin, pero
lumabas tayo ng konti and then, di ba? Yeah. Since accessible naman siya guys sa Facebook na sa page namin. Yeah, please do watch the video, the webinar. It's really a great start, not just as a webinar, no. It's a great start for the year, no. Kasi again, we're planting na naman, no. We're planting ideas, planting planting on our cultures, no. We're cultivating na naman. Ayun. So, today's discussion reminds us of the incredible opportunity and responsibility we have as the church to shape culture, and you as an individual, no, you can shape your culture. So it's a ripple effect again, no. Whether we do it through small acts, no, or we start small of let's say in your media team, or kahit storytelling, or the wise use of technology, we are called to reflect Christ's love and truth in everything we do. And we have to be also wise about it, no? Not everything has to be literally, tawag dito, literally Christianese. And the Bible reminds us in Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. And let's take this challenge as a challenge, no, to let our creativity and service point others to God. So ayun, no. Ayun. I think let's We have a winner. sabihin na natin kung sino ang winner. The quest Why do you think it's important for the church to shape culture today? Okay, So, that's the question. So ang nanalo ang ay nanalo ay si Steve Corpus. congratulations. Corpus. Sabi niya, You won because an culture Italy shirt. influences people's values and behavior, and if the church is active, it can help society become more God-centered, loving, and moral. So it serves as a guide to help people focus on what is right and good, especially now when there are so many distractions and negative influences. Ayun. Amen. Yes, congratulations, Stephen Corpus. Ayun, so finally guys, follow our Spotify and also give us a rating, no? It helps us to promote our podcast, and para ma-share nyo sa mga kapwa volunteers nyo din, no? Para ma-align tayo sa mga pinag-uusapan, kung what's trending nga, 'di ba? And how we can grow together as volunteers, no? And you can join and you can also share our media and ministry forum Facebook group. Sabihan nyo din yung iba that they can join in this group, no, so that they can share what they know and learn from others, no, whether technicality man yan or what. So ayun, so thank you guys for again for being with us on this new season, no, episode 7 of the Black Shirt Crew podcast, no. Maraming salamat, and there's gonna be more soon, and Thank you. may surprise with I guess more guests, Yeah. invitations, no, and it's something that we're really excited about, and we hope that you continue to support us. Thank you very much, guys, and this is us signing off. My name is Chris, Chevy. Kuya A. and thank you guys. See you soon. you. See you again. Bye. Thank you for listening to the Black Shirt Group podcast. Let's continue the conversation. Join our Facebook community group at Media and Ministry Forum.